So yun, what's up mga koys? So for today's video mga koys, ipapakita ko sa inyo mga koys kung need na ba tayo magsalin ng coolant mga koys. So bali papakita ko sa inyo kung paano i-maintenance yung coolant ng ating Honda Click mga koys. Kaya kung kailangan na ba natin magsalin, papakita ko kung hanggang saan na yung coolant natin dito sa lagayan niya. So bali pag nasa lower level na siya mga koys, yun need natin magsalin. Yan mga koys, papakita ko sa inyo. Yan yung Honda Click natin mga koys. Yan mga koys, so bali dito siya makikita mga koys. Yan, kung nakikita nyo kasi meron tayong tire hugger. So tatanggalin natin to. Nandito siya yung coolant. Yan, nandyan siya. Yan, nandito. Yan, yan. Kung nakikita nyo, yan, nandyan. So bali tatanggalin natin dito yung tornilyo sa taas ng tire hugger, tsaka dito sa gilid, para makita natin yung coolant. Yan, papakita ko sa inyo kung dito natin magsalin. Yan mga koys, tara baklasin natin mga koys. Yan, tanggalin nyo na siya mga koys. Ikutin nyo lang siya. Madali lang naman to tanggalin mga koys. Gaya yan. Yan, vlog. Tanggalin nyo lang siya. Ayan mga koys, natanggal na natin yung isang tornilyo mga koys. Ayan o, ayan o, nandyan siya nakakabit. Yan, tanggalin nyo lang yan. Ayan, sa taas ng tire hugger na yan, tatanggalin din natin yan mga koys. Bali medyo mahirap lang siya mga koys, kasi nakaano siya eh, bali nasa ilalim. So bali medyo mahirap lang siya sungkitin, pero kaya naman siya mga koys. Yan, maluluwagin nyo lang siya. Ayan mga koys, tatanggalan natin dalawang tornilyo. Yan. So ayan, ito yung tire hugger nya. Yan, wala na siyang tornilyo dito, then wala na siyang tornilyo dun sa taas. So bali, iangat na natin yan. Diyan na siya. So ayun, tanggal na yung ating tire hugger mga koys. Yan, tapos dito mga koys, yan, nakikita nyo, ito yung lagay ng coolant nya. So tatanggalin lang natin ito mga koys din, no? Yan, kailangan nyo lang ng ano siya, kailangan nyo lang ng Phillips screw mga koys para matanggal nyo siya. Yan. Yan mga koys, tanggal na natin yung cover nya. Ayan, ito lang yung may lock lang siya dito. Yan, ingatan nyo lang, huwag nyo basta-basta hilahin mga koys, kasi baka masira yung lock nya. Ayan, meron dito sa gilid, then meron dito sa gilid, tapos dito sa taas yan, may mga lock siya. Kaya kailangan dahan-dahan lang din yung kapag baklas nyo mga koys, para hindi masira to. Yan, kasi pag nasira yan, wala nang lock. Kaya dahan-dahan lang din pag ano. Yan, tanggalin natin. Yan, kung nakikita yung mga koys yung coolant natin, no. Yan, di ba? O ayan, kung nakikita yung mga koys, wala na yung upper. So bali yung coolant natin is nasa lower na. So need natin magsalin hanggang dito sa guhit mga koys. Sasalinan natin siya. Kasi itong lagayan na ito mga koys, kung napapansin nyo, babawasan yan. Dito siya napupunta mga koys. Ito, ayan siya. Yan, yung coolant natin yan. Bali, bumababa siya dito. Yan, bumababa siya dito punta sa ano natin yan. Sa air cooled natin mga koys yan. Yung laman nito yan, bumababa siya dito. Kaya mga koys, ayan. So bali, kung hindi nyo alam kung paano siya buksan, paano siya salinan, yan, may takip lang siya dito. Tapos kung paano siya i-check, gaya nyan. Ito yung upper, ito yung lower. Kaya kung nakikita nyo yung laman, nasa lower na. So need na natin magsalin mga koys kapag kaganyan. Kasi mahirap kapag natuyuan tong coolant natin, may possible na magkukos ng sira doon sa makina mga koys. Siyempre, ang purpose na ito mga koys, itong coolant natin is para pampalamig ng makina. So bali kapag walang laman tong ano natin, naubusan tayo, so may possible na mag-overheat yung ating motor mga koys. Ayan mga koys, tara salinan natin. Ayan mga koys, so iaangat nyo lang yung takip. Ayan o, yan, kung nakikita nyo yung takip o. Ayan, sasalinan lang natin siya. Yan mga koys, ito nga pala yung gagamit natin coolant. Yan, ready to use na siya. So bali 500 ml siya. Hindi siya maubos mga koys, yung matitira tabi nyo na lang din para pag need nyo ulit magsalin, meron pa kayong reserba mga koys. Ayan, alright. Ayan mga koys, nakapagsali na nga pala tayo ng coolant. Ayan, kung nakikita nyo mga koys, ayan na yung color green niya mga koys, oh, diba? Nasa upper na.
So bali hanggang guhit lang siya. So bali sumobra tayo pero okay lang din mga koys. Wag lang yung punong-puno mga koys kasi baka mag-overflow naman. Yan, ganyan lang siya. Yan, okay na yan. Okay lang kahit sumobra. Yan, pero at least 'di ba nasa upper na siya kanina nandito sa lower, 'di ba? O yan mga koys, kung nakikita nyo. Yan, ang ganyan lang. Yan, so bali takpan na natin mga koys. Yan, ganyan lang din siya. Gaganon lang siya. Yan. Ayan mga koys, tatakpan na natin. So babalik na ulit natin yung mga cover niya. Ayan, yung tire hugger. Then yung cover ng coolant mga koys. Yun mga koys, ikabit na natin ulit yung ating tire hugger. Then yung cover ng ating coolant. So ito lang ginamit natin, Phillips screw. Ayan, bali ano to, baliktaran kasi itong Phillips screw ko mga koys. Ayan. Ayan, Phillips screw. Then Allen wrench mga koys. Ayan. Yan lang yung gagamitin nyo mga koys. Yan, makapagsali na kayo ng inyong mga coolant ng inyong mga scooter Honda Click mga koys. So yan mga koys, hanggang dito na natin video. Yan, sana nakatulong sa inyo itong video na ito mga koys. Ayan, sa mga hindi marunong mag-maintenance ng kanilang mga coolant mga koys. Ayan, para sa inyo ito po ang video na ito mga koys. Sana nagustuhan nyo po yung video mga koys natin. Ayan, paki-like and follow na lang din po na aking page mga koys, R-Boys TV. Alright. Yan mga koys, yan, sana nakatulong sa inyo itong video na to. Ayan, kahit pa paano malaking bagay kasi ito sa ating motor mga koys. Kapag hindi natin ma-maintain yung ating coolant, then naubusan tayo, ayan, may possible na mag-overheat ang ating motor mga koys. Kaya napaka-importante ito sa ating scooter mga koys, yan, sa ating Honda Click mga koys. Alright mga koys, peace out. Thanks for watching.